tingnan nyo, Marcoleta, Carpio is guilty na agad. No need for treason case. Guilty na daw, mga kababayan. Hindi na daw magkakaso. Baka naman kaya hindi ka magkakaso kasi nga napahiya ka na. Na hindi ka naman talaga pwedeng magkaso ng treason kapag ka wala ang bayan natin sa digmaan. Napahiya ka, boss. Aminin natin, no? Kaya hindi na matutuloy kasi nga wala naman at hindi naman uubra at mababasura lang, Brad. Di ba? Ngayon, palusot na naman ho. Pangatlong beses na. Sa loob yata ng buwan na to, pangatlong beses. Umano na naman, kumambyo na naman. Kaso una, nasupalpal. Na hindi pwede. Sabi pa ni Justice Carpio, alam ng mga first year law student na hindi ka pwede magkaso ng treason kung wala naman sa digmaan ng ating bansa. Supalpal na naman, ang palusot naman ni Marcoleta, guilty na siya agad. Carpio is guilty already. No need for treason case. Baka kasi hindi uubra. At nalaman mo ngayon mo lang nalaman, no? Kaya nasasabihan ka na low rank Sabi ni Ma'am Trexie Villa, parang tulay na walang ilog. Correct, no? Manila, Philippines. Baka sabihin ng iba, fake news tayo. Manila, Philippines. Senator Rodante Marcoleta on Tuesday said there is no need to file treason case against retired Supreme Court Justice Antonio Carpio because the former magistrate is guilty already. Tapusin na. Basta okay din. Guilty siya para sa mata ni Rodante Marcoleta at doon sa mga naniniwala sa kanya na mga DDS. Okay na, guilty na. Tapos na. Wala na. Huwag na natin pag-usapan to. Ganon. Di ba? Iba talaga ang isang Rodante Marcoleta. Yung tipo bang kahit napaka-imposibleng ilulusot. Kahit na isupalpal pa yung mga video sa mga pagmumukha nila, itatanggi na hindi ako ang nagsalita niyan. Ganun ho sila. Huli na Pahiya na Gusto mo pang ilusot, boy? Sabay, wala na, hindi na kailangan ng kasuhan. Guilty na si Justice Carpio. Naman, di ba? Sa laki siguro ng offer ng China sa mga hudas, kaya mga nawawala na sa katiinuan ang pag-iisip. Hindi ko ho kayo masisisi dyan, Sir Robert. No? Hindi ho nila tayo pwedeng kagalitan kung yan yung naiisip natin. Kasi sila din po ang naghahatid sa utak natin para isipin po na mga kababayan na binayaran sila ng China, na nakatanggap sila ng pera galing sa China. Di ba? Sila din ho ang naghahatid sa utak natin na mga ganun ho, mga bossing. Ngayon, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, madami sa ating mga kababayan, madami sa ating mga mga tagapakinig, gigil na kay Rodante Marcoleta. No? Sabi nila, pinsala na lang dinudulot ni Rodante Marcoleta sa Pilipinas. Kasi yung mga sinasabi niya, yung mga claims niya, mga bossing, ako ang paniwala ko dyan, nakakapagpahina po sa sitwasyon ng Pilipinas o sa estado ng Pilipinas po pagdating sa ating mga teritoryo. No? Ako, nananawagan ako doon sa mga vloggers, yung mga visit na dito sa mga pinaggagawa ni Rodante Marcoleta. Malaki laban natin, mamamayang Pilipino. Ano po? Nananawagan din ako kay Senador Panfilo Lacson, no? Kalampagin nating lahat si George Garcia, mga bossing. Bakit Kung natandaan nyo, ayan, mga kababayan, dati pa lang siguro kailan ba to? Last year, no? Na ipabalita at mismong si Rodante Marcoleta
ang nagsabi na meron namang mga donor doon sa kanyang kampanya. Pero itong magaling na senador, mga bossing, nagsinungaling ho doon sa kanyang sose. Ano sinabi niya doon sa kanyang sose? Walang donor. Walang galing na kahit kaninong pera na tulong doon sa kanyang kampanya noong 2025 election, mga bossing. Sa isahin natin ang isang nanalo sa posisyon, senador, congressman, or kung saan man na inihalal ng bayan, kapag ka ikaw ay walang sose o yung paglalahad ng mga nagastos mo nung panahon ng eleksyon, pag wala kang ganyan, considered as hindi ka pwedeng maupo. Di ba? Considered as pwede ka ma-disqualified. Hindi ka payagan na maupo doon sa iyong posisyon. Ngayon, si Rodante Marcoleta, nag-submit naman po, mga bossing. Nag-submit siya, kaya lang, pagsisinungaling ang kanyang inilagay doon. Pagsisinungaling na ang sinasabi niya, walang nagbigay na kahit na ano doon sa kanyang kampanya. Yun po ang nilagdaan, sinulatan, tinaasan ng kamay ni Rodante Marcoleta o pinanumpaan ni Rodante Marcoleta. Wala, as in zero. Ngayon, kung maalala niyo po, ang ombudsman, ito pong si Ombudsman Boying Remulla, ano ginawa niya? Nung panahon, nung dating ombudsman, pahirapan po na makita yung mga salin. Naglabas. Sabi, sige, ilatag natin yung mga salin na yan. At isa si Rodante Marcoleta na nagpakita po ng kanyang salin. Magkano? Kung hindi ako nagkakamali, humigot kumulang 50,000. No? Kung ano ho yata, 52 milyones ho. Yung ano niya, salin niya, mga kababayan. Tapos, doon naman sa sose niya, umabot. No, humigit kumulang 120,000, 120 million. Something like that. Yung nagastos doon sa eleksyon. O yan, sabi ni Sir Chris Angel, to be exact daw, 56 million ang kanyang salin. Doon naman sa kanyang nagastos sa kampanya, mga bossing, higit kumulang 100 milyon ho. Sabi nung iba, sandali lang, teka lang, mukhang may mali dito. Ano nangyari? Bakit ganon? Salin mo, 56 million. Gastos mo, 112 million. Doon na po, umpisa na nagsalita